Magandang araw o gabi sa mga tagapakinig at takapanood. Ating pong pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay kung dapat bang mag-ikapo ang hentil na Kristiyano. Ang topic po na to ay madalas na pinagdidebatihan at gayon din malawakang itinuturo po yung ikapo sa panahon ngayon sa mga Kristiyano. Pero kailangan ba o dapat bang mag-ikapo ang hentil na Kristiyano? Ito po ang ating pag-aaralan. Una po natin puntahan ay ang panata po ni Jacob. Makikita po natin, mga kapatid, sa Genesis 28, 18-22, ito po ang sinasabi ng istorya kung paano namanata si Jacob. At si Jacob ay bumangong maaga ng kinaumagahan. Ito po yun nung siya pinaalis na ni Isaac sa kanilang bahay, dahil nga po sa pangamba na mapatay siya ni Esau, dahil nga po na sa pagkakataon na nangyari na parang naagaw niya yung blessing ni Isaac sa kanya. Ito po, at si Jacob ay bumangong maaga ng kinaumagahan at kinuha ang batong kanyang inilagay sa ulunan niya at kanyang itinayo na pinakaalaala at kanyang binuhusan ng langis sa ibabaw at ang ipinangalan niya sa dakong yaon ay Betel. Datapot ang pangalan ng bayan ng una ay Luz. At si Jacob ay nagpanata, ito po nagpanata na siya, na sinasabi kung, ayan po, may condition po kung sa akin ng Diyos at ako'y iingatan na daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, na anupat ako'y makabalik na payapa sa bahay ng aking ama. Yan po ang isang kondisyon niya, no? Bibigyan siya ng makakain, ng tinapay, ng damit, na hanggang sa makabalik siya sa bahay ng aking ama, ng kanyang ama, ay ang Panginoon nga ang magiging aking Diyos. Yan po At ang batong ito na aking itinayo na pinakaalaala ay magiging bahay ng Diyos. At lahat ng ibinigay mo sa akin ay walang pagsalang, 10 bahagi ay ibibigay ko sa iyo. Dito pong panata ito, panata po ito ni Jacob. Ngayon, ano po nangyari? May panata po siya kung ano ang gagawin ng Panginoon, at pag ginawa ng Panginoon, yun naman bibigay niya yung ikapo niya. Ito po ang pagtupad naman ng Panginoon. So, sa Genesis 31:13, sinasabi, ako ang Diyos ng Betel. Nabasa nga po natin yung tinawag niya yung lugar na Betel, na doon mo pinahiran ng langis ang batong pinakaalala. So, pinakaalala po yun, pinapaalala nga po. At doon ka gumawa ng panata sa akin. Ano po yung panata niya? Na ibibigay niya yung ikapo, kung bibigyan siya ng pagkain at ng damit, at kung siya'y makakauwi ng payapa sa kanyang ama. Ito na po ang pagtupad ng Panginoon. Ngayon tumindig ka, umalis ka sa lupaing ito, at bumalik ka sa lupaing pinanganakan sa iyo. So, sa part po ng Diyos, tinupad na po niya yung kanyang parte. So, ano naman po ang parte ni Jacob? Yung pagtupad naman po sa kanyang panata. Ngayon po, sa pagtupad po ni Jacob, siya nga yung Israel, sa panahon po naman ni Moises, ito po yung binigyan ng palatuntunan yung ikapo. Mababasa po natin itong Numbers 18:24 kung saan sinasabi, sapagkat ang 10 bahagi na tinatangkilik ng mga anak ni Israel, Jacob nga po ito, na kanilang inihahandog na pinakahandog na tinaas sa Panginoon, ay aking ibinigay sa mga Levita na pinakamana. Kaya't aking sinabi sa kanila sa gitna ng mga anak ni Israel, ay hindi sila magkakaroon ng mana. So, yung parte po na para sa Panginoon, binigay sa Levita. Na yun nga ang pinangako ni Jacob. Dito po, sa panahon naman ni Moises, na ginawa ng palatuntunan.
Tuloy pa po natin. Ano-ano ang mga kinukuhanan ng ikapo para po malaman natin? Una po, ang mga ikapo ay kinukuha po sa mga bunga ng bukid at ng lupa. Mababasa po natin ito sa Leviticus 27 verse 30. At lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. At ang pangalawa pong pinagkukunan ay yung mga kawan at mga bakahan. At sa lahat ng ikasampung bahagi, sa bakahan o sa kawan, anumang madaan sa tungkod ay magiging banal sa Panginoon ang ikasampung bahagi. So, ang palatuntunan po ng ikapo ay hindi po pera. Kahit pa noon na meron ng monetary means nung panahon nila. Dahil nga po, halimbawa, si Joseph, panahon na yun, ay binenta. So, meron ng monetary means. Pero ang ikapupo na nasa kasulatan ay hindi po pera, kundi mga bukid, mga bunga ng bukid sa lupa at mga kawan at bakahan. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Hindi po ito opinion, ito po ang katotohanan. Ngayon, kailan po nag-iikapo at sino-sino ang nakikinabang at ganoon din saan dadalhin? Ang palatuntunan po ng ikapo ay mayroong taunang ikapo. Mababasa po ito sa Deuteronomio 14:22. At ito po ang sinasabi. Iyo ngang pagsasangpung bahagi ang lahat na bunga ng iyong binhi na nanggagaling taon-taon sa inyong bukid at iyong kakainin sa harapan ng Panginoon mong Diyos sa dakong kanyang pipiliin na patatahanan ng kanyang pangalan. Ang ikasampung bahagi ng iyong trigo, ng iyong alak, at ng iyong langis at ang mga panganay sa iyong bakahan at sa iyong kawan upang mag-aral kang matakot sa Panginoon mong Diyos na palagi. So, kailan po nag-iikapo? Taon-taon po, mayroon taon-taon. Sino po ang nakikinabang? Makita po natin, iyong kakanin. At sa 27 po, at ang mga Levita na nasa loob ng iyong mga pintuang daan ay huwag mong pababayaan, sapagkat siya'y walang bahagi ni manang na kasama mo. So, ang nakikinabang po una, yung taon-taong ikapo na sinasabi, yung nag-aari ng ikapo, at gayon din yung Levita. At saan po dadalhin? Sa dakong kanyang pipiliin na patatahanan sa kanyang pangalan. Sa panahon nga po ng Israel, ito po yung Jerusalem, sa templo ng Jerusalem, kung saan doon nilagay yung pangalan ng Diyos. Ngayon, ano pa po ang mga ikapo? Kailan pa po? Sa ikatlong taong ikapo. So, every third year, meron po silang ikapo. Patuloy po natin nung mababasa sa Deuteronomio 14:28. Sa katapusan ng bawat 3 taon, ay iyong kukunin ang buong ikasampung bahagi ng iyong bunga ng taong yaon at iyong ilalagay sa loob ng iyong mga pintuang daan. At ang mga Levita, sapagkat siya walang bahagi naman na nakasama mo, at ang taga-ibang bayan, at ang ulila, at ang babaeng bao, na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, magsisiparoon at magsisikain at mga bubusog upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay na iyong ginawa. So, meron po silang taon-taon at gayon din meron silang third year. Ito po sinasabi, tuwing ikatlong taon. At sa ikatlong taon po na to, sino po ang nakikinabang? Unang-unat po sa lahat, ang mga Levita. Ang mga taga-ibang bayan, ang ulila, ang babaeng bao.
ito po ang nakikinabang sa ika-po sa every third year. At saan po dadalhin? Sa sa loob ng iyong mga pintuang daan or sa loob po ng syudad. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kung nasa Jerusalem ka, doon mo sa syudad ng Jerusalem mo ilalagay yung sa gates ng Jerusalem. Doon po nilalagay at doon naman binabahagi sa mga babaeng bao, ulila at mga Levita. Ngayon po, meron po silang panahong walang ika-po. Mababasa po sa Leviticus 25 kung saan sa ikapitong taon or sabbatical years at gayon din yung 50 years or jubilee ay wala pong ika-po. Bakit po wala ditong ika-po? Dahil po ito po ay kautusan na magpapahinga ang bukid, gayon din. So wala silang aanihin kaya wala po silang ika-po. Dahil nga po sa previous years o yung ika-6 na taon ay doble po ang kanilang aanihin. Kaya po sa panahon nila, meron pong panahon na walang ika-po. Ngayon po, halos araw-araw, taon-taon, lahat po nag-iika-po. So, kung susundin po natin, base sa kautusan, meron pong years na kung saan merong hindi nag-iika-po o may panahon na hindi nag-iika-po. Ngayon po, ano po ang ika-po ni Israel o bilang ni Jacob? Ito po ay pagtugon sa panata ni Jacob. Gayon din, napag-aralan po natin ang ika-po ng Israel ay para sa Diyos na ibinigay sa mga Levita bilang mana. Ito po ay bunga ay mula sa lupa, mga kawan at gayon din bakahan. Hindi po monetary means. Ito po ay ginaganap taon-taon, liban po sa ikapitong taon at yung 50 years na tinatawag nilang Jubilee. Ang una, ikalawa, ika-4 at limang taon ay para sa Levita at sa iyong pamilya at dadalhin po ito sa patatahanan ng pangalan ng Diyos. Ang ikatlo, gayon din 6, dahil nga po every third year, ay para sa Levita, sa ibang bayan, sa ulila at babaeng bao, o ibig sabihin mahihirap. At dadalhin po ito sa pintuang bayan. Hindi po nagpanata ang ating mga ninuno bilang tayo mga hintil. At di rin po nila alam ang mga pamumuhay na ito ng mga taga-Israel. So, kung nasa Pilipinas ka po, hindi po nila alam itong rules po na ito o yung itong palatuntunan na ito. Hindi po sila nagbibigay at wala din naman po silang bibigyan na Diyos. Maaari pong naghahandog sila pero hindi po sila nag-iika po. At hinahandog po nila yun sa Diyos-Diyosan. So, maliwanag po na ang ika-po ay pagtugon sa panata po ni Jacob ng mga anak ni Israel. At ito po ay utos ng Diyos na ginawa ng palatuntunan. Kaya naman po pupunta tayo sa mga Kristiyano. Ang Kristiyano po, binubuo po ng Hentil, gayon din mga Hudyo o taga-Israel. Hindi na po kailangang iutos sa kanilang ika-po. Alam sa mga Hudyo ang ika-po. Alam po nila yan, may palatuntunan sila dyan. So, hindi po kailangang turo sa kanila yan. So, paano po nagbibigay ang mga mananampalataya ayon sa apostol? Ito po ba ay sa ika-po or ano po bang means? Basahin po natin dito sa 2 Corinthians 8:1. Ito po ang ating mababasa. Bukod dito mga kapatid, ay pinapatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paano sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahan loob. Ito po mga kapatid, sapagkat ayon sa kanilang kaya, sapagkat ayon po ba sa 10% o sa ika po? Hindi po, ayon po sa kanilang kaya,
ay nagpatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya, higit pa. At nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Nagsiabuloy po, na lubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama saan po sa pangangasiwa ng mga ikapo, hindi po ng mga abuloy sa mga banal. At ito ay ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Anupat namanhik kami kay Tito, na yamang siya'y nagpasimula ng una. Ito po nagpasimula na ng una at siya rin ang gumaganap sa inyo ng biyayang ito. So mga kapatid, sa mga mananampalataya po, ayon kay Pablo, abuloy po sa banal ang napasimulan. Hindi po itinuro ang ikapo sa Kristiyano, lalo na't sa mga Hintil. Tuloy pa po natin. Kailan po nag-aabuloy? Ito po, patuloy natin sa 2 Corinthians 9:4. Baka sakaling sa anumang paraan, kung magsirating nakasama ko ang ilang taga-Macedonia at kayo'y marat ng hindi nangahanda kami, upang huwag sabihin kayo ay nagpahiya sa pagkakatiwalang ito. Ano po yun? Iniisip ko mga kailangan ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong ikapo, hindi po abuloy, na ipinangako ng una, upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. So, iahanda po gaya ng abuloy. Ngunit tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng inuutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Ano po ang inutos? Ambagan, abuloy. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod ng magsimpan ayon sa kanyang igiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. So, pinapakolekta po in advance. At pagdating ko, ang sino mang inyong mamagalingin, ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong ikapo, hindi po, abuloy po sa Jerusalem. Una po, ang ikapo, taon-taon. Malaki pong pagkakaiba mga kapatid. Ang abuloy po, pinapakuha, hindi po ito taon-taon. Pinapakuha advance, pagpilihan ko, minsan sa unang araw ng isang linggo. So magkaiba po, abuloy tsaka ikapo. Pero isa lang ang means, Tuloy po natin. Saan po ang ginagamit ang abuloy? Ang abuloy po sa mga babaeng bao. Ang ikapo, ginagamit din po sa mga babaeng bao. Sa mga widow, sa mga dukha. Sa mga tulad ng mga Levita, sila yung mga namamahala sa templo. Ginagamit naman po ito sa namamahala sa iglesia at gayon din sa nagtuturo. Basahin po natin sa unang Timothy 5:16. Kung ang sino mang babaeng mananampalataya ay may inaampong mga babaeng bao. Ito pong mga mananampalataya may inaampong babaeng bao, ay umabuloy sa kanila. Yan po, mag-direct na yung abuloy po sa yung mga babaeng bao. Babaeng widow, dahil nga po wala silang mga trabaho, walang mag-aalaga sa kanila, wala silang kita. So, umabuloy sa kanila. At huwag pagbigatan ang iglesia. Yan po, magpabagitang iglesia, upang maabuluyan nito ang mga tunay na bao. So, saan po ginagamit ng iglesia ang pera na nakukulera sa abuloy? Inaabuloy din po ito sa tunay na bao. So, abuloy pa rin po.
Gayon po, tuloy po natin sa 17. Saan pa po ginagamit ang abuloy? Ang mga matatanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan. Lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busa ng baka pagka gumigiik. At ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanila. So, ito pong abuloy, mga kapatid, ay ginagamit bilang kaupahan sa mga namamahala at gayon din sa mga nagpapagal sa salita at mga nagtuturo. Saan po kunin? Sa abuloy, hindi po ikapo. Tuloy pa po natin, mga kapatid. So, kung kumpara po sa ikapo, ang abuloy po ang napasimulan para sa mga banal. Ang ikapo po ay kautusan sa mga pagtugon naman sa panata po ni Jacob. Ang ikapo, yearly. Ito pong abuloy, maaaring kolektahin weekly or in advance. Ang kaparehasan po, ang ikapo ay ginagamit sa mga babaeng bao, sa mga namamahala ng templo, sa mga dukha. Dito po, ang abuloy po ang ginagamit para sa mga babaeng bao, sa mga tagapasiwa at sa mga tagapagturo. Kung ang ikapu po ay 10%, dito po ay ayon sa makakaya o minsan higit pa. So, mga kapatid, iba po ang ikapu sa abuloy. At iyang abuloy po ang itinuro or pinapractice ng mga Kristiyano, lalo na't mga Hentil. At parang ginagawa din po ito ng mga Hudyo, Hudyong Kristiyano. Meron pong mga argumento tungkol sa ikapo na ididil po natin ito sa ibang mga video upang lalo nyong maintindihan, dahil yung iba pinamamalian or pinatutunayan sa pamagitan ng ibang mga talata, ibang mga scenario, events, ang pagtuturo ng ikapo sa mga Kristiyano ngayon. Pero naraman po natin, napatunayan natin na pamagitan ng pag-aaral na ito, abuloy po ang ginagamit natin ngayon, hindi po ikapo, at hindi po itinuro sa atin ito. Ang itinuro po ay sa mga palatuntunan ng ikapo ay sa mga anak ng Israel. Hindi po natin alam to nung una, at gayon din hindi naman tinuro sa atin. So ang mga tatalakayin po natin sa susunod na mga video, yung tungkol sa ikapo ni Abraham, gayon din sa ikapo ni Jacob, at gayon din yung ikapo na sinasabi sa Matthew 23. At kung maaari, baka may maidagdag pa tayo. Sana po may natutunan kayo. At hindi po natin naman binabawalan o inaano na huwag kayong magbigay. Ang pagbibigay po ay sa kaya. Kung kaya nyo pong magbigay ng 5% ng inyong kinikita, at long as kaya nyo, or 10% man ang sinasabi, or 20% man. Hindi po sinabi sa atin mag-set ng certain percentage kung ano po ang makakaya nyo. At ito po ay hindi ikapo, abuloy po ito. Salamat po, at sana po kung may natutunan kayo, i-share nyo po itong video na ito. Mag-subscribe po kayo sa mga subscribe sa channel, at click na notification bell para po ma-notify kayo sa iba pang video. Palain po kayo ng ating Diyos. Salamat po.